Para masiguro na may sapat na supply ang bansa, naglabas ng isang circular ang Department of Energy na pansamantala munang pinapayagan ang mga oil company na magbenta ng Euro 2 fuel. Ayon sa DOE, pansamantala at limitado lang ang mga papayagang gumamit ng Euro 2. Hindi naman daw ito magiging madali para sa mga kumpanya ng langis. Kailangan daw kasi nilang gumastos para sa karagdagang tangke para sa Euro 2. Iba ng injector sulfur. Alam mo yung sulfur, nag-iipon yan. Hindi yan ordinaryong libag lang. Okay? It is corrosive. So nasisira, hindi lang nagbabara, nasisira pa yung injector mo. Habang tumataas ang presyo ng petrolyo, lalo namang bumababa ang kita ng mga driver. Lalo ngayong pumapalo na sa 104 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel. At para makatipid, pansamantalang papayagan ang pagbebenta ng mas marumi at mas mababang kalidad ng langis kahit pa nakakasira ito sa mga sasakyan. Naman pinayagan ng DOE ang Euro 2 fuel. Mo Julius, bukas ay malaking oil price hike na naman ang sasalubong sa mga motorista dahil pa rin sa limitadong supply sa world market. Kaya naman papayagan na muna ng Department of Energy yung pagbebenta ng Euro 2 diesel. Mas marumi ito kumpara dun sa Euro 4 na ginagamit natin ngayon, pero mas masisiguro daw nito na may supply ng langis ang bansa. Maaga pa lang, pila na ang mga sasakyan sa mga gasolinahan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ngayong linggo kasi, nakaamba ang isa na namang malakihang taas presyo sa langis. Base sa kinalabasan ng trading sa pandaigdigang merkado, aabot sa 17 pesos ang itataas ng kada litro ng diesel at 8 pesos naman sa gasolina. Posibleng umabot na sa 121 pesos ang kada litro ng diesel sa Metro Manila, habang nasa 94 pesos kada litro naman ang aabutin ng gasolina. Ang mga tsuper, kanya-kanyang diskarte sa pagtitipid. May mga tsuper na hinahayaan ng sasakyan na umusad nang hindi inaapakan ng silinyador sa mga pababang daan. Freewheeling na lang po yung takbo, huwag naapakan yung silinyador para medyo tumipid sa diesel. Pag pababa po, medyo naka-neutral na lang po kami. Marami rin ang nagdadalawang isip kung papasada pa. Wala na talaga. Girahin na lang siguro yung jeep. Wala, hindi ka nakikita eh. Mapipilitan naman daw ang ilang taxi driver na mamili ng pasahero kahit bawal. Ginagawa namin, di tinatansya-tansya namin yung kung gaano kalayo yung pasaheros namin na wala yung metro lang, wala naman dadagdag. Minsan umaayaw na kami. Ipit pa rin ang supply ng langis dahil sa patuloy na gulo sa Middle East. Taong 2016 nang tuluyan itong ipagbawal sa bansa dahil mas marami itong ibinubugang toxic chemical sa hangin. Tinangkana ng DOE na muling payagan ng paggamit nito noong 2018 sa gitna rin ng tumataas na presyo ng langis. Pero hinarang yan ng mga kritiko dahil labag sa Clean Air Act. Pero iba ang sitwasyon ngayon. Ang nakikita ko namin kasi dito, yung the reason kung bakit inalaw ng government yung parang sabihin mo mag-roll back ka from your current spec to the older spec is para magkaroon tayo ng mas malawak-lawak na mga giging source. Ang makakagamit lamang nito, mga sasakyan na ginawa bago mag-2015, katulad ng mga jeepney. Para rin lang ito sa mga power plant at generator at mga sasakyang pandagat. Hindi rin sang-ayon ng Automotive Association of the Philippines sa muling pagbebenta ng Euro 2 fuel. Malaking perwisyo sa makina ng sasakyan, lalong-lalo na sa mga bagong modelo kung kakargahan ng ganitong klaseng petrolyo. 10 beses na mas mataas ang sulfur content kumpara sa Euro 4 fuel. Para sa AAP, dapat hikayatin ng DOE ang mga motorista na magtipid sa langis. Kapag kasi hindi, baka mauwi tayo sa pagrarasyon ng petrolyo. Nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen ay kung saan kitang-kita na napakahaba ng pila ng mga sasakyan na nagpapakarga dito sa gasoline station na kinatatayuan ko sa ngayon. Ganito rin yung sitwasyon doon sa iba pa mga gasoline station dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue dahil mas mura yung presyo dito ng krudo kumpara doon sa ibang mga gas stations dito sa Metro Manila. So para doon sa mga nandito ngayon sa Commonwealth Avenue ay iwasan natin yung outer lane dahil medyo nagdudulot ng traffic itong mga pilang ito sa mga gasoline station. Hanggang kailan naman papayagan itong ang paggamit ng Euro 2 fuel? For a limited time lamang ito dahil lalabag na ito sa Cleaner Act. May mga reaksyon na ba ang mga motorista natin tungkol sa paggamit ng Euro 2 fuel? Sinabi ng AAP, medyo worried yung talagang mga marunong sa sasakyan, ano? Yung sa mga makina ng sasakyan, yung mga car enthusiasts. Ano? Kasi yun nga, medyo magdudulot ito ng pagkasira ng makina natin kung magkamali tayo ng pakarga. So marami rin yung mga worried na mga car enthusiasts. Pero yun nga, ang instruction ng DOE dito, kung mapapatupad ito, dapat malinaw yung labels kung ano yung nilalaman na klaseng krudo ng or langis ng isang pump
At yun nga, para sa mga kapatid nating magpapakarga ng diesel, dapat isiguraduhin nila kung ano yung ikinakarga sa kanila.